Praise the Lord, glory to God. Hello po. Ito na nga po, by the grace of God, ang ating FB Live, dated September 5, 2023. Dahil kailangan natin matapos ang ating covenant sa Panginoon by end of April na kailangan matapos natin mai-upload mga past FB Live ko, except dun sa simultaneous FB Live and YouTube Live po na in-start po natin. I guess etong April po. So, yun, hindi na natin i-upload pa. So, by the grace of God, ito na nga po yun. Nagmamadali na tayo. And guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing po. Nag-upload ako ng mga videos na galing sa PMC Portwatch. Ganun din po yung everyday na simultaneous live ko, FB and YouTube live, as we have commanded by God na gawin po natin dahil nagmamadali na po ang panahon. Ganun din po sa music na galing sa PMC Portwatch. So, salamat po. Please, sana po pwede mo i-share at i-like na rin po, i-comment po. Baka pwede po na po kayo masagot. Salamat po and God bless us all. Sobrang masaya tayo sa Panginoon dahil etong aking anak po ay sinulat ko talaga guys kasi po ay yun nga, pag tayo medyo masama katawan, baka kumbaga bagamat pinag-pray natin na bawat live natin, bawat pananalita ay ano po, pagtagumpay natin tayo ng Panginoon at saka samahan tayo ng Diyos. So ayan, yung mga post ko, di ba, sa story ko, biyaya po ng Panginoon na baptize na po yung aking anak. At sabi ko nga, for the past yung mga live ko, kumbaga open book na tayo, since hindi lang dahil kailangan ng 60,000 views, kasi sabi ko nga, marami pa naman ako side hustle na ginagawa para kumita po. Ano ba yun? Ayun nga, para rin po sa, sana makaano ng yung pagpapalakas, at saka yun nga, sabi ko, dito na tayo dinawag, at dati tatakas-takas pa ako, ngayon, in-embrace ko na nga na tayo gagamitin ng Panginoon po. And sabi ko nga, mga before pa, na, ano ba sinabi ko? Na, di ba na high blood, ano nga po tayo, stroke nga po tayo, ano ba, hemorrhagic stroke, yun. At saka nung ako'y nasa dako ng Dubai, ako'y naakay na baptize year 2015, nasabi ko nga doon na, nung nalaman ko na babalik na po yung Panginoon, ako po ay talagang nagnasa na gusto ko nang umuwi. At saka nung that time po, sigsag na po yung aking buhay po. Ibig sabihin, kumbaga wala na tayo sa ayos, ganyan, maraming problema. Pero ano ko talaga nun is makauwi nga para sabi ko, babalik na Panginoon, kailangan maakay ko rin yung pamilya ko po. So, hindi pa tayo diretsong nga doon. Kumbaga, medyo nag-segue pa, ganyan. Pero biyaya po ng Panginoon, sabi nga ng mga lingkod, ipag-pray mo lang, huwag kang titigil. Pray ka lang kung ano yung gusto mo at ibibigay yan ng Panginoon in His perfect timing. At yun nga po, hindi ko naman sasabihin na not perfect timing kasi po ako ay na-stroke. At yun ka, sana po may magandang aral or may mapulot kayo magandang values po sa aking mga live. So yun nga po, biyaya, nakauwi na tayo. At pag uwi po natin, maraming revelation po ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, siguro talaga rin kaya ako pinauwi. At yung iba po syempre, personal na lang, di ko na lang isi-share po muna sa inyo. Yung nga pag uwi ko, open naman yung sa anak ko, alam niya naman yun. Ako'y sobrang high blood palalo. Right yung na-operahan, pero gustong pumutok ng left ko. Dahil nga, kahit sila inaano ko po, yung, ano ba tawag dito? Inaano ko sa mga, pag ako nag-ano sa kanila, na gusto ko sila makausap through Facebook nga, sa video chat, parang ang hirap kausapin, bakit ganun sumagot, mga ganyan. So, pag uwi ko, nakita ko, kaya nga sabi ko, 'di ba, kung sa mga nanay especially, huwag na kayo mag-abroad or iwan nyo yung mga anak nyo. Kasi, minsan di maganda yung result. Yun po. At saka maganda na ipakalala natin yung word of God sa kanila.
So, pag uwi ko nga, as in, may mga nagbumura pa, ganyan. Talagang yung walang respect sa magulang. So, kasi nga, sa, yung kinalakan ko kasi, iba kasi yung namin upbringing nga ng pa yung nanay at tatay ko. Kaya po, parang, syempre, naninibago ka. Bagamat inano ko sa mga anak ko na bakit, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil nga ako ay high blood, kasi recently lang na March nga lang na-introduce sa akin yung Pure Max po. So, nung binaya ko na lang muna kasi kesa lalo akong ma-high blood. Pinabayaan ko lang, pero lagi nila ako nakikita na nakikinig ng Word of God. May mga gawain. Online po, kasi nga hindi ako once lang ako sa Santa Barbara lokal. Tapos, etong anak ko talaga, nadala ko sa Dubai. 1.5 years old yata. Tapos binigyan ko lang ng tablet. Bahala na siya. Siya na mismo sa sarili niya na hindi namin siya tinuruan. Talagang siya na para nag-operate ng tablet, na siya, ganyan. Kaya more of English yung mga pinapanood niya, yan. So, hanggang sa umuwi nga kasi nagka-problema po kami. Tapos, yan. So, pag dito, at saka yan nga pala, nung ako'y nag-forever living, kaya po siya pinanganak ko is, binalakan ko lang na maiksi po. Nung siya ay pinanganak ko, sobrang puti. Kasi nga, yung fish oil po, ng forever living, naaral ko, after na ako, nasa AIM Global na ako, naaral ko na sobra pala nagpapatalino, at saka, kaya siya brainy, glory to God, yung pagkaputi niya, kahit na anuhan mo ng yung mga lamok, hindi siyempre malamok sa probinsya, iba pa rin po yung pagkaputi niya. Although ngayon pumapangit na kasi talagang yung pagkabata na yan. So ngayon po, ayan nga, inano ko na, shortcut ko na po. So hindi ko na inano ka kasi, okay na naman ako, hindi na ako masyado na high blood dahil sa Pure Max po, yung nga sabi ko may happy hormones. Basta one day na lang, biglang nagtanong sa akin. Sabi niya, Mami, ano ba yung rapture? Mami, ano ba yung mga aagawin daw, tapos may mga, ang daming tinatanong guys, sa totoo lang, sabi ko nga baka mag-call a friend pa ako that time, dahil kukulangin ako ng pagsagot sa kanya. Ayun po ang nangyari, bakit mo nga ba siya napabaptize? May nag-pop up sa TikTok niya, na na, yung rapture, kaya gusto ko, kaya inano ko siya, kasi siya magkukwento po. Yan. So, may nag-pop up sa TikTok niya na may inagaw, basta yung rapture po. Yan. Kaya siya nag-start magtanong sa akin at manood ng Superbook. And sabihin ko lang na sakit ng ulo ko dati dahil nga siya, biniglan ko pa ng tablet, tapos yung cellphone ko pinagamit ko, tapos yung laptop pa ng ate niya. Naglalaro ng Mobile Legend. Nung isa, pag na-lobat yung isa na magagamitin. Kaya ko na high blood kasi nga, siya, bumibili pa siya ng mga laro, yung mga, ewan ko, weapon, ganyan. So, talagang addict po. Yan. Kaya, kumbaga, kaya ko sinishare, kasi po, eto yung gawa ng Diyos na siguro sabi ng Panginoon, sabi ko nga, kailangan ko na nakatulong kasi nga ako ay paralyzed na. At tawag dito, yung maliliit na gawa mo po sa Panginoon, nilingap niya po. So, ayan, naklika. Siya na pagkakwentuhin ko sa inyo. Hindi ko po siya ine-expose or something na gusto ko lang sa bata mismo yung mag-share kasi nga sabi ko doon sa past na ko rin, 'di ba, sa post ko, yung mga bata sa Matthew 18:3, sabi doon na unless Tagalog na lang, maliban bumalik kayo sa pagkabata ay hindi kayo makakapasok sa karinan ng langit. Dahil nga po mga bata inosente. So at saka yung mga puso nila pag nagkamali, talaga pagkakamaling bata. So ang gusto lang niya, sabi ko nga, di ba yung sabi ko, pag ako na-moneta na nagkaroon ads on Reels, yun yung post ko doon na makdulang, ganun kasimple yung kanyang, at ngayon, yung mga reward ng Panginoon, unti-unti binibigay sa kanya, dahil nga, sumunod siya, di ba?
So, ayan, i-share, ano ko lang po, para talaga sa kanya manggaling. Sinabi ko naman sa kanya, saklit lang. Kasi po, may blessing na naman bigay sa kanyang Panginoon dahil nga, sumunod siya sa, yun nga, one step ahead na siya na, kumbaga, nagpabaptize ka na, ganyan. So, yung reward ng Panginoon, talagang susunod na lang yan. Kasi, mahirap, may mga iba, nahihirap madali yung utos, pero hirap masunod, di ba po? So, ito po ang aking anak na si Carlos Jayron Antonio. Ito po yung aking bunso. So, ito po ay nanganak ako, actually 1 month pa lang ako, 231, 200, 100 na yata yung BP ko. Kaya po ako sa dako ng Dubai ay 8 doktor po. Ang nag-ano sa akin at sabi nga yung gusto nga pa-abort dahil delikado po. Pero biyaya akin siya talaga kasi hinilig ko siya sa Panginoon. Yun po kasi nga wala akong babae at biyaya talaga ang Diyos talaga. Hindi ko na ano yung story na yun, basta po to ay talagang pinag-pray ko rin, pero yung saglit na prayer lang dahil nga wala pong lalaki, talagang yung next time ko ikakwento yung ano ko pa ako kung paano ko siya na ano po na conceive yun siya. So ayan si Carlos kasi mamaya may lakad siya. So, anak, paano mo nga, kwento mo lang sa kanila na maiksi na paano mo nalaman yung yung paano nangyayari na nagtanong ka kay mami about sa rapture. Ayan. So, most likely po, na nag-ano lang po ako sa Ayan. TikTok na, syempre, most of all na mga bata nanonood lang ng TikTok. Syempre, ganun lang po. Tapos, nag-i-start popping up Lapit na ka po. dito na. Nag-i-start na po na nagpa-pop up na mga videos of Jesus, our God, and our Savior. O, tapos? At first, I didn't really care much. Pero, yung pauli-ulit na po, pauli-ulit na po siya. Wait lang. Hindi, I think dito. Yung Ayan. pauli-ulit na po siya. Oh, dito na Binibigyan lang. ko na po siya ng pansin. Oh, dito ka tingin So, ng- tinanong ko nga po si mama ko po at in-explain niya, which is, nag-shiver ako, mga parang tako rin po. Pero, nag-start pa ako, nag-ano pa ako sa mga superbook or mga videos sa sa Bible. Ayun nga, nag-level up na po siya. Pagkatapos po nun, meron na po ako mga nakikita mga videos na mga prayer, tapos magano po kami sa Bible, Matthew, John, everything po, Corinthians, halos lahat po ng mga book of Job, ganun po. At nagbibigay pa po ako ng maraming pansin dun kasi it's important po. Tapos pagkatapos doon, binibigyan niya na kami ng mga sa TikTok yung mga tao, binibigyan sila ng visions. Yung mga tao na nagkaka-visions about God, nalaleft behind sila, or na napupunta sa langit, yung parang inuutusan sila. Pagkatapos nun, syempre, nag-ano na ako. Ngayon, nagpa-baptize po ako. Hindi, bago pa po yun na yung nga nag-baptize siya, guys. Tinanong ko muna siya kasi nagkaroon nga ng malaking gawain yung yung golden anniversary, diba? So, busy po yung mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, next time na, alam naman ng Panginoon na yung nasa mo na magpabaptize, actually, nagtanong siya sa baptism. So, in-explain po natin sa kanya, guys, medyo hirap pa po ako magsalita. In-explain ko po sa kanya kasi nga, natakot na siya talaga. At sabi niya nga, hindi na siya nagbubukas nung may sabi siyang hindi niya na binubukusan eh. Yan, kasi may sinabi ako sa kanya na yung mga kasi gawa din kasi ng diablo ng devil po talaga, which is true talaga. So ayan po, biyaya kasi ng Panginoon nung lumapit siya, alam mo yung siya sa akin, nag-start yun, nag-sorry siya, na sorry mami, ganyan. May siya, napagalitan siya. Tapos after nga, nagtanong na siya na nagtanong yun. Tapos sinabi ko sa kanya yung baptism, yung makatanggap ka ng salvation. And then, eto nga, to cut the long story short, eto kahapon, sabi ko sa kanya kasi sinabi ko na kay pastor. Yun po. So, guys, nyo na lang, Mark 16:15-16, and sabi ko ang Acts 2:38, okay? So,
sabi ko sa kanya, nak, kinausap ko na si pastor. Either susunduin tayo, ikaw, or pupunta sila dito tapos yung pool, ganyan po. So, actually, yung una, hesitant siya, ganyan. So, sabi ko, bakit? Kung ayaw mo pa talaga, wag mo na kasi mahirap. Kasi, ang Panginoon tatanggapin mo. Hindi pwedeng, hindi mo naiintindihan, hindi pwedeng pinilit ka. So, maintindihan ko naman kung hindi talaga. Pero after a while, kasi sinabi ko nga sa kanya, dahil baka umalis kasi ako, baka may asikasyon ako iba po. So, sabi ko, bago ko magbiyay or something, gusto ko, at least, siya kasi yung isa ko po kasi medyo may sakit. So, hindi po muna siya, so hindi niya pa naunawaan. So, ito po ay, biyaya, yan sabi niya, yung grade 6 ko po. Siya po ay, grade 6 ka ngayon. Yung grade 6 po, ito po ay 11. Magto-12 siya ngayong 27 ng September. Kaya nga sabi ko, ito yung napakalaking birthday gift po sa kanya. So, kinausap ko rin sila, pastor. Sabi ko, okay lang ba kasi basta nakaintindi. Okay po. So, yung worry niya nga, in-explain ko, takot na takot siya talaga. Kasi nung una pala may nakikita na siya, na kasi ganun din ako, no, hindi ko ma-remember ko ako bago na-baptize or na-baptize na nakakakita ako ng rapture, ng parang yung, kumbaga parang hell na ba, ganyan po. So, ang nangyari sa kanya, most likely is parang ganun. Yun po. So, sabi ko kahapon, ayan na, pupunta na kasi, mag-decide ka. So, sabi niya, sige mami, ganyan. Tapos, parang gusto niya nga mag-McDo, ganyan. So, sabi ko nga, kung tayo, kasi po, binabaha doon lugar namin. Malaking baha kasi walang kanal. So, kung ang Diyos, of course, papayag ang Diyos na magpabaptize siya kasi kaluluwa po yan, di ba? Priceless. Pero yung McDo siya, magmamakdo, ganyan. Sabi ko, kung tayo makakarating sa McDo na may tricycle, ganyan, ibig sabihin, reward na yun ng Panginoon sa'yo kasi sumunod ka. At yun nga, syempre, di na namin kinunan, na baptize po siya, tuwang-tuwa nga siya, at nagmakdo kami, yun, reward yun ng Panginoon sa kanya, at saka sa kanila na lang magkapatid, dahil nga, baka ako'y makabiyahe, may asikasyon lang po sa Laguna. And then, eto nga, ngayon lang, actually, kagabi, nung umuwi kami, excited, sobrang siyang excited. Mami, amin na yung picture ng, baptism. So, binigay ko kagad, and yung nga po, nag-post kagad siya sa story niya. And ito pong ko na to, nakakatuwa, guys. Ito para sa mga magulang, hindi naman sa kinalimutan, nag-ano po rin po siya ng laro. Pero yung Mobile Legends, siya sa kanya na nanggaling, na ikaw, ikwenta mo. Ikwenta mo yung mga games, kung ano masasabi mo. So, kapag talaga, syempre, mga bata, syempre, addict kami sa games which is made by the devil or Satanas or Diablo. Gawa siya ng Diablo. Kaaway. Kaaway. So, yun na nga, pagkatapos ko magbaptize, paminsan na lang ako gaganito, ganyan, mga games kasi alam ko na bawal yun. And, meron ako bawal, masama pag sobra. Tapos meron ako mga recommendation kapag nanonood halimbawa mga bata, pag nanonood kami ng mga scary movies, siguro wag na lang po panoodin kasi bawal rin po yun. Ako nag-stop na po ako sa pagnonood ng mga scary movies kasi sa akin bawal. Nagkakaroon siya ng para mga nightmare, yung parang ganun po. Yun ang ibig niya sabihin na parang imbis na maganda yung napapanaginipan niya or naisip niya, mas masama. So, nag-stop siya sa mga ganon, and by the grace of God, yun nga, yung alam mo, hirap na hirap ako dati sa Mobile Legends. At nagpapabili pa siya sa atin niya, nagpapadala siya ng pera sa GCash, through sa akin din, po, para bumili ng mga equipment ba yon? O yan. Pero, parang ang bilis ng transformation niya. Pero po, eto bata pa. Kaya siya, sinasabihan ko na, dahil tinanggap mo Panginoon, marami pang kaaway. Susubukin ka. Yun siya. Kaya ang sabi ko lang lagi sa kanya, alam mong weapon, prayer. Yan. At saka kasi nga kung ako'y by the grace of God na makabiyahe,
ibinilin ko na siya kila pastor na Sunday, susunduin siya. Ngayon, kung may mga, may mga hindrances, meron naman siyang, ayan o, tamo. Ganon din yung grade 6 ko, umiiyak, pagising, masama na paligid. Totoo po yan. Ayan, salamat kay Sister Margie Mercado. Ang anak ko po, parang sa akin, actually, baptism niya, naiiyak-iyak siya. Sa totoo lang. Sabi ko nga sa kanya, and pag nagkakwento sa akin, mas marami pa yata siyang alam. Kaya sabi ko, nak, baka call a friend pa ako. Ang dami niyang alam. Na yan nga kay Moises, ang dami, hindi ko na po yun na alam. Baga, isa pa kasi na, tayo na tapos yung nga, kailangan natin mag-review about sa Bible. Ang dami niya and alam mo, ang binubuklat niya ngayon, most of the time, Bible. Yun po. Doon siya para na-divert after talaga nung makakita siya sa TikTok. Yun na yung pinakakabala niya, hindi na siya nagmo-Mobile Legend. At saka, talaga ang dami ako kinukwenta niya ngayon tukol sa Bible. Siya na nagtuturo sa akin or nagtatanong, Mami, ganyan. Mami, kung ako ba isang Bible character, sa tingin mo ko, ganyan. So, guys, sa ating po mga magulang talaga, sakit ng ulo. Ito lang talaga grabe. So sabi ko, kayo papatay sa akin. Nabuhay ako sa Dubai, pero dito papatayin niyo ako sa high blood. Pero po, biyaya yung, dahil nga tayo naglilingkod at tayo may mga konti maliliit na gawa sa Panginoon, hindi na ako pinahirapan ng Diyos na magkaroon ng, eto na pangalawang port watcher po sa aming family. Talaga natutuwa talaga ako sa Panginoon. Kaya yung post ko na wala akong effort, wala po talaga. Hindi ko siya pinakailaman. Basta lumapit na lang siya sa akin at nagsabi siya na, Mami, ano ba yung inaagaw? Ano ba yung rapture? Ganyan. Ano ba yung... Ang dami niya ng tanong. Nasabi ko na saglit na kasi that time kasi abala pa tayo sa gawain. Sa 50th anniversary po. And kanina nagkakwentuhan kami. Kasi nga, by the grace of God, baka nga ako'y makatuloy. Inanong ko lang siya. Siya yung kwento ng kwento about sa Book of Job, ganyan. Kaya naman ko lang sa kanya, ang mo lang talaga, sabi ko, basta si Mami nandito lang, watch and pray. Maraming sa'yo tukso na kasi nga, ikaw ay napapalapit. May gusto siya sabihin pala. Okay, sige. Kapag meron kayong anak na paminsan nag-struggle sa Bible, kapag ayaw nila i-read, most likely recommend ko po ang Superbook at iyon na po nila. CR lang ako na. Sige. Magsasalita po siya, CR lang ako. Iuna po nila ang season 1 kasi by na po yun, by book na po yun, sila Samuel, Moises, tapos sila Adam and Eve, as in po, lahat po. Nakaano na po siya, by verses na po yun. So, po, ang ko lang po, recommend po yun na pwede nyo pong ipanood po. Which is, lagi ko nga pong pinapanood kasi, hindi naman masyado pong lagi. Kapag may time po, lagi ko pong pinapanood kasi, alam ko maganda yun sa akin. Salamat po. Sige lang, ikaw naman na mag-take over dyan, hindi lang ako. Thank you po, the star. Thank you. Tapos ang ko lang po, kapag ayun nga, nahihirapan po sila sa verses, makikita rin po nila yun sa Superbook. May na po yun, by verses na po yun. Sila, ang masyado kong favorite po sa kanila is si Elijah, si Moses, tapos si Samuel, at si Esther. Bago lang po si Esther, kasi si Esther po super ganda niya po at ang galing niya po. Which is very, nga po sa akin, ang ganda po ng niya, meron po siyang courage na sabi po kay dun sa niya, asawa niya po. Tapos, I recommend rin po na na i-watch nyo po
i-watch niyo po Elijah and the Prophets. Kasi talagang parang comedy rin siya pero serious at the same time. Kasi tao dito, yung napanood ko po siya, parang kaagad na ano ko kaagad. And take care po lagi. Salamat po. Anin ko lang po ang mama ko po, hintayin ko na lang po siya. Ang trumpets po is ang from the skies, merong idadrop sa may dadrop sa sa earth fire with blood, which is tapos na po kasi sa Canada po nagka-big fire nga po, di ba? Second po is yung mga ilog po magta-turn po red, which is nagano po sa Russia. Tapos third po is Ay, hindi ka na nila nakakita na. mga country po naglalaban po, which is tapos Ay, na si Ukraine, tapos si Hindi ka nila Russia. nakakita. Ay, thank you, Superstar! Russia, tapos tapos si Sinori Hawaii, yan. tapos si China. Tapos sa four, tapos yung fifth hindi ko po talaga alam, pero ang fourth po, the water will turn bitter and many people will die in it. Because of it. And the fifth, hindi ko po masyadong po. Pero ang sixth, sabi po, release the three or fourth angels because they will kill one-third of a mankind. Tapos, seventh trumpet, ayun na po si Jesus ay babalik po dito sa mundo. Kaya kailangan po talaga natin maghanda dahil you will never know when Jesus strikes. Kasi parang lang po yan, magnanakaw lang po yan. Hindi mo alam kung kailan siya magnanakaw. Salamat po. Ayan. So, ayan po guys. Mamaya kasi, yun nga, sabi ko yung isang reward niya, na, alam mo yung mga bata, pagkain lang ang gusto. Eto, pagkain lang. Kaya nga kahapon, yun nga, sabi ko, ni-reward ka ng Panginoon na dito ka na, saglit lang. Ano ka na yan ng Panginoon, dahil yung bakdo na gusto niya, yan, binilang ko. Ibig sabihin, sabi ko, talagang ng Panginoon na i-reward ka. And ngayon, invited siya sa birthday, sa Mang Inasal, okay? So, ganun ka inosente at saka kababaw yung mga bata na kaya tuwan-tuwa siya kasi merong birthday kasi nga, so may dinner party siya dinner yun napuputahan. Kaya sabi ko, tinan mo yung reward na Panginoon, di ba? Ang dami. Kakaano mo lang sa pero hindi naman siya talaga yung sunod talaga. Natutuwa siya magbasa ng Bible, sobrang na siya, ang dami niya talaga tanong. Yung 7 bowl, sabi ko nga sa inyo, halos hindi ko na kailangan ako na magre-review, kailangan na talaga. Dahil maubusan ako sa kanya ng kasagutan po. At yun nga, sinasabi ko naman, hindi ko alam lahat. Kaya po sa mga, sa mga parents po na sakit na ulo nyo yung inyong mga anak, at saka sabi ko nga, di ba yung pinopost ko, ako talaga sana all, nainggit ako sa church, yung mga bata na naglilingkod, umawit sa Panginoon. Dahil po, una, masarap umawit sa Panginoon. Pangalawa, sigurado kayo na hindi sila mapupunta sa masama. Nakakatuwa talaga ako, pinapanood ko yung video na yon. Yung tawag dito, una sa lahat yata, yung inawit ng Quezon City Gospel Choir, yun po. So, and siya nga, by the grace of God, sa Sunday, baka pasundo ko siya kasi most likely wala ako. Ayan. At saka po yun, nakakatuwa. Yung respect na hindi ko naman, although lagi ko nung dumating ako dito from Laguna, talaga sinabi ko sa kanila, ano ba yan po, upo lang, kailangan ko pa ba ikuha kayo ng ano ba tawag dito, yung magtuturo, ganyan. Tapos, yung magmumura, ganyan. Di ba, ang sakit sa magulang na parang wala ka naturong matino sa kanila. Kaya po, sabi ko nga, sobra akong rewarded. Dahil nga, lumapit lang siya sa akin, biglang siya na, ganyan, tanong, and then, lumapit, nag-sorry, mami, sorry sa ginawa ko kanina. Bilang nanay, di ba, parang asarap pakinggan. Yung anak mo, nagsusorry, at yung anak mo, biglang nagbago. Although, bata pa nga to,
Kaya lang, ang nakakatuwa talaga na kailangan bantayan mo lang talaga. And yung nga, lagi mo i-push yung word of God sa kanya. Nakakatuwa po, yan, hindi na siya nag-ano ng Mobile Legend. At saka, gusto niya na pagkain. Na ano ko sa kanila, yung i-treat ko nga kasi medyo hindi sila nakakalabas. Nasa remote area po kami. And yun nga, wala naman trabaho yung nanay nila. Yan, ako po ay puro side hustle. At saka, yung nga, binabaha po itong lugar na to kahapon talagang, kahit may bagyo, hindi niya papayagan ng Panginoon. Kasi priceless nga ang kaluluwa eh. Kaya nakarating po kami, sinundo kami ni Pastor, nakapag-baptize siya. Ayan, biyaya at sobrang excited nga siya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya kasi, binuhos mo si Kristo, ang Panginoon. So, dapat ingatan mo, lagi kang malinis hanggat maaari. Kahapon nakakatuwa, pag uwi po namin, may kausap na siya na classmate niya. Kaya nga sabi ko, baka syempre, yan, tinawag ka ng Panginoon, gagamitin ka rin niya. Kaya ikaw, paggamit ka lang sa Panginoon, na yung kapwa mo bata or kahit na matanda, madala mo, maakay mo sa kaligtasan, kabutihan, ganyan. At siya naman, yes, mami. Yun yung ano niya. Kasi nga, kumbaga, binigay na siyang tulong sa akin ng Panginoon, di ba? So, ayan, may sabihin ka pa na. Wala na. Kasi magpe-prepare siya ng dahil alis nga sila. Punta silang Robinson po, sa Pangasinan. Ayan, gusto ko lang, kaya ko siya po, hindi ko siya para i-expose sa inyo dahil syempre mahal ko siya, anak ko siya. Ang ano ko lang is, sobra akong natutuwa sa Panginoon. Sabi nga po dito sige na nak, babay ka na sa kanila. Thank you. Ayan po. Sabi po dito guys maliliko pa kasi yun. Mamaya, hindi, pa naman po, gabi pa yung nila kasi nga dinner po. At saka may sasakyan naman. Kaya namin siya pinayagan kasi may matanda na kasama. Siyempre, sabi nga kasi, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa Isaiah po 55:8-9. Yung hindi ko kaya or sabi mo na isip ko na parang yung ginagawa ko lahat para maakay po sila. Yung Diyos, tinulungan ako na kumbaga yung way po ng Panginoon. 'Di ba? Through TikTok kasi nga po nagti-TikTok, dami niyang inaano talaga. Pero on his own na yun talaga sa kanya. Dahil yan nga po ay baby pa lang, talagang Inglesero. Kaya bisa ako napapa-English. So wag kayong kung bisan nagpapa-English. Kasi, di ba misan tayo, kahit ako nasa Kuwait, napapa-Arabic ako ng bisa Arabic English kasi kung ano yung parang madalas lumabas sa dila mo. Yun po. So, ako'y talagang natutuwa sa Panginoon kasi nga, ngayon, hindi ko na masyadong problema yung kailangan bantayan. Pero, hindi ko na masyadong problema yung Mobile Legend niya kasi nga, ngayon, Superbook na Bible. Excuse po, yun po ang kanya ng pinakakabalan. At saka, siya po ay nagsishare po sa mga batang kagaya niya about sa Bible. So, yun ang mga bonus ng Panginoon sa ating pong paglilingkod, mga munting paggawa po, na yung nasa ako, maakay po ang aking buong sambayan. Sabi nga, one at a time, di ba, may mga pinto, antayin mo magbukas, be patient lang. Kaya, at least yung sabi ko nga sa inyo, bumibili pa siya ng equipment, hindi ko alam kung nakalibo, hingi sa atin niya para bumili ng mga, at ako nga ayoko. Pero sabi na atin niya, sige na, bigay mo na kasi minsan lang yan, ganyan-ganyan. Pero debate mo yung Panginoon, ayan na yung niya, yung tawag dito, ang Diyos na talaga gumawa, na ako ay may katulong na ngayon sa pag-share po ng Word of God. Kasi po, totoo naman talaga. Ako, sabi ko nga, maraming beses ako na parang yung masamang panaginip or hindi ko alam yung ano po yun na
yun nga yung sabi ko na marami mapapahamak, ganyan, kasi nga po, di ba? So guys, yun po yung sharing ko sa inyo about sa aking anak na huwag tayong mapagod, manghimagod, na akayin po, kasi nga, like, yan, ang anak ko, nung sinabi ko sa kanya na pwede naman, di ka magpabaptize na, kaya lang, una, utang ko yung dugo mo sa Panginoon, at saka, hindi natin alam, wala tayong pangako bukas. Yun po yung, kaya siya naman, sa totoo lang, hindi sa takot na takot sa sinabi ko. Kasi, alam niya, nabasa niya na eh. Yun po yung totoo talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, ako talaga magkukol a friend nung ako ay, ang dami niyang tanong-tanong sa akin na, hindi ako naka-review, hindi ako yun po, kasi nga, tawag dito, hindi, sa totoo lang naman talaga, hindi ganun kadali na, anuhin ang Bible. Pero, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng yung Holy Spirit, ang nakarunungan din, para maintindihan mo. At saka po yung mga lingkod ng Diyos sa gawain, sa mensahe, sila mag-e-explain sa iyo ng yung hindi mo maintindihan, kaya yung nabasa mo na, tapos na-encounter mo sa mensahe, ayun pala yun. Kasi sila yung pinaunawaan. Pero ako nga po, biyaya ng Panginoon, nung dati ako nasa dating pananampalataya, may Bible ako, paulit-ulit, 10 times ko binabasa Tagalog, di ko maintindihan. Pero nung ako nabaptize, parang magic, naintindihan ko na dumali, ganyan, bagamat di ko alam lahat, yun po, ang masasabi ko. Habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tanggapin siya, ano po natin, huwag natin baliwalain. Dahil po, paulit-ulit ko sinasabi na yung mga nangyayari, lindol, baha, gera, yan na po yung senyales. Diba po sa reel ko, yan nga sinabi ni Senator Robin Padilla, na eto na yung mga signs, nakikita na, sana ibukas mo yung mga mata mo. At saka, madali lang naman yung pinapagawa ng Panginoon. At saka wag po tayo makampante. Marami kami, parang ganon. Marami naman kami na ayaw or sabi mo ng ganyan. Huwag kang matuwa na marami kayo or kasi to kanya individual na kaligtasan po. Yan. Kaya, kumbaga, syempre, di pa tayo nakarating sa impyerno, bagamat na mo sa Bible, di ba, na-encounter mo. Pero, sino ba yung may gusto? Di ba? Habang tayo ay, yun nga po, ako'y nagpapagamit sa Panginoon para yung kahit hirap ka magsalita, at yan nga, pati yung anak ko, ay para po yung, dahil nga, sabi ko sa anak ko, niligtas tayo ng Panginoon. Ang katukulan natin is, kumbaga, wag kang mahiya sa gospel. Di ba sabi nga, yung sabi ng malang bishop, bakit ka open na tatanggap sa Panginoon? Mag-ano ka ng salvation? Kasi si Kristo, nung tayo po ay iniligtas, inako po yung ating mga kasalanan, open po rin po siya sa public. Di siya nahiya. Para yung kasalanan natin, akuin niya. So, sana, ganun din tayo dapat. Na, hindi tayo, kumbaga, yung anak ko, sabi ko nga, nung siya pa naghihingi ng picture talaga at pinost kagad sa sa story niya. At saka may kausap na kagad siya sa kaklase niya. Na parang born again yata, ganyan. So, siya pa nga nagpaalam kasi kagabi pagka uwi namin from Macdo, galing sa church pati. Mami, saglit, may kausap akong kaklase ko. So, parang, ang sabi ko sa kanya, sana yung kaklase mo na yan din. I mean, ikaw rin ang maging, yung nga, share mo sa kanya, yung kabutihan syempre ng Diyos, at saka yung, kung ano yung mga nalalaman mo. Kasi hindi naman, anong nalalaman niya, maaaring alam ng kabila, di ba po? So, yun po,
talagang ako sobrang overwhelming. Kaya yung pinost ko rin talaga na ayun talaga wala akong effort, wala talaga akong effort ang Diyos ang gumawa. Kumbaga parang ni-reward lang ako ng Panginoon dahil po sa mga pag-share natin ng reel, pag-share po ng mga word of God, ay yung mga bonus sa akin. Yan. At yun, sabi ko talaga sa anak ko na maging matatag siya. Basta mag-pray na mag-pray. Dahil, umpisa pa lang yan sa buhay niya. Na, syempre maraming susubukin ka na. Alam niya rin yan na, sabi niya, no, mami, parang si Job, no, ganyan-ganyan. Oo nga na, kaya ano ka lang. Although bata ka, alam nga ng Panginoon yung kakayanan mo. Sabi kong ganun sa kanya na, syempre, hindi maano ng Panginoon na mamatay ka ng yung, di ba, mga ganun. So, mga, kumbaga, ano na yon yung mga, parang, sobrang to the highest level na, di ba? So, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Yan po. Kaya sabi ko sa kanya sa Sunday na, kahit wala ako, mag-church ka, dahil papasundo ka. Kung ngayon ko may hadlang, kasama na siya sa GC, dito sa lokal namin, at saka pwede na siya makapakinig ng Word of God. Actually, yung 50th anniversary, nakikiano siya sa akin, mami, papanood naman din. O yan, inano ko sa kanya. Yung mga kung ano nangyayari, ganyan-ganyan. Yun lang po, guys. Kumbaga, nakakatuwa, di ba? Yung mga bata, ang sarap sa magulang na kasi nga ako talaga naiinggit sa mga bata sa church. Yung mga bata na kumakata sa Panginoon. At gusto ko, isa rin siya. Tsaka yung isa ko pong anak. Kasi po, may sakit po yung isa kong anak. Kaya po, sabi ko nga, kailangan ko pa ng Firmax. Yun po. Pero by the grace of God, I'm sure na ang Diyos din yung gagawa. Sabi ko nga, ano ka lang, baka ikaw ang susi. Kasi si mami, syempre stroke, hirap magsalita, hirap ding maglakad, ganyan. So, baka ikaw yung pinadala din sa akin ng Panginoon para maging katuwang ko. Yun po. Talagang, bago siya magsalita, kinausap ko muna siya, syempre. Sabi ko, nak, pwede bang mag-share tayo mamaya? Para lang, hindi kita nak, sabi ko, hindi ka magsasalita na ganyan. So, i-share mo lang kung ano yung nakita mo sa TikTok. Yan. Oh, mami, ganyan. So, talagang siya, open arm siya na tanggapin po na kung gagamitin rin siya ng Panginoon to share the gospel para maraming maligtas, po talaga, kumbaga, buong puso niyan tinatanggap po yung challenge ng Panginoon po sa kanya, 'di ba? So nakakatuwa, sabi ko nga yan yung birthday gift po. Birthday niya kasi sa 27. Ayan. Kaya nga, ayan, sabi ko rin sa kanya, mamaya mang inasal, 'di ba? Hiling niya lang talaga kumain. Yun po, McDonald's, mang inasal, mag-Jayco kami. Kaya naman ako, kung kaya ko lang din, na, dadalhin sila kahit ako'y hirap magsakay sa tricycle, kasi nga, hindi po gano'ng kasimple ate kalagayan, ginagawa ko para sila sumaya. At saka, yung nga sabi ko hindi ko siya tinulak. Sariling kagustuhan niya, dahil sabi ko naman, hindi ka pwedeng tumanggap nang hindi mo naintindihan. Ayan. Kaya, biyaya po ng Panginoon, yung isang batang 11 years old na pinaunawaan ng Panginoon, yan po ngayon ay, kumbaga, kayamanan ko syempre, di ba? Dahil nga, katulong ko sa paglilingkod na, at saka, katulong ko rin I'm sure, maging katulong ko sa pag-akay. And who knows, baka pag ako ay totally gumaling, makasama ko pa na mag-market ministry, mag-PPE, yan, mag-Bible study sa bahay-bahay, yan. So, alam ko, kasi syempre maraming kakilala din mga bata, at saka willing nga siya na sumama, yan po. Ako kiniklaim na natin sa Panginoon na
may ano na ako, may partner na ako, bagamat marami sa church. Pero, ayun yung po nga pala, inakyat niya yung church. Yung third kasi mataas, so hindi ko kayang. Kasi hindi pa ako nakakaano na hagdan. Inano siya nila pastor na i-check yung church. Sobrang excited niya na naputahan. Siya na mismo nagpicture sa sarili niya. Yun po. Para, yun nga, at sobrang tuwan-tuwa siya. Kaya nga, excited na rin siya na makadulo sa Sunday, kahit na siya ay mag-solo lang. At yun nga, kung hindi naman, nasa GC naman po siya, kumbaga sinabi ko na siya kay pastor. Kaya po wag tayo mawala ng pag-asa sa mga anak natin. The best, ang sabi ko nga na, yung Word of God, ipakilala natin. Dahil, ito yung magbubukas ng pinto para po sila mabago, para po sila hindi mapunta sa masasamang bisyo, masasamang landas. Yan po. Kung yung matanda, napupunta pa, what more yung bata, diba? Kaya nga, ang sabi ko, hindi lang yung may sakit, hindi lang yung nagda-drugs, hindi lang yung autistic, or hindi lang yung masasamang tao, ang dadala mo ng Word of God, or ang tawag dito, yung sabi mong, lalong higit yung mga magulang. Kasi tayo yung magiging teacher nila, 'di ba? Tayo talaga yung magulang, yung first teacher. Ang nangyari nga lang sa akin, kasi matagal ako sa abroad, at pagdating ko, inaano ko talaga sila. Kaya lang, kumbaga, kahit ako yung nag-ano sa kanila sa yung chinachat ko, hindi ko alam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga po sabi ko, kung pwedeng di na kayo mag-abroad, huwag na kayo mag-abroad. Dahil mahirap na, biyaya na lang, tayo po ay nakaipon ng konti paglilikot. Kaya po, ang Diyos na yung tumulong sa akin. Dahil nga alam ng Diyos, hirap na ako dahil ako'y stroke na nga, 'di ba? So, tinulungan ako ng Diyos. Yun po yung napakalaking blessing. Dahil nga, talagang, yung sabi nga, yung mga gawa mo sa Panginoon, hindi yan magiging baliwala. Sabi na mahal na sugong apostol, 'di ba? Hindi sayang ang maglingkod sa Diyos. Which is true. Dahil, ayun nga, sabi ko, bagamat ako'y stroke, may mga good Samaritan, may mga tumutulong. Yung mga, basta maggalak ka lang sa paglilikod. Yung kailangan mo, kailangan ng pamilya mo, ay Diyos ang maglalaan. At totoo po talaga. Kaya hindi tayo pwede manghinay, hindi tayo dapat manghinaya sa binibigay mo sa church or tinutulong mo, ganyan. Hindi ka dapat manghinaya kasi bumabalik sa iyo ng doble, triple. 'Di ba? Siksikilig umaapaw po. Yan, kaya ayun, talaga overwhelming lang talaga. Kagabi, sobrang ako pa yung excited kaya yung lakad zombie na tumatakbo. Alam mo yun, talagang yung magpapapicture ako, kasama nila. Tuwan-tawa talaga ako kasi nga, yung anak ko na, yung sa sarili niyang pagnanasa, na ang Diyos na nagpaunawa, talagang, parang hindi mo masukat. Yung kabutihan ng Diyos, yung isip nga ng Diyos, kaiba sa isip mo. Kaya hindi natin pwede talagang i-out, parang sabi mo, hindi magagawa, or sabi mo na, parang, una-una, walang imposible sa Diyos. Pangalawa, iniisip mo pala, alam na ng Diyos. So, siguro, yung isip ko na, yung sa puso ko, nakikita ng Diyos na napapagod ka. O yung kaya, sinasagot ka ng mga anak mo. Kasi po talaga nung una, ako talaga stress. Huwag kayo maano sa akin, bakit ba yung mga sipli ka doon na stress ako. Kasi nga, lumaki po ako sa family namin na, yung mga anak ko, yung si Andrea, yung mga pamangkin ko, kahit malaki na, kausap mo sa chat, opo, bakit po, ganyan, gumagalang. Bagamat, Gen Z, marunong na rin sumagot. Pero po, nando pa rin yung paggalang. Yun. Kaya nung sila, sinisisi ko talaga sarili ko na ang laki ng pagkukulang ko bilang nanay. Bagamat,
yun nga sabi ko, ako ay pinauwi talaga ng Panginoon dito, sa dako na ito po, para mabuksan yung mga mata ko. Kung ano yung nangyayari, ano po yung revelation po ng Panginoon. At nakita ko naman. Yan. Kaya po, eto naman, inaayos natin. Kung ano yung mga mali, syempre, hingin natin ang tulong ng Panginoon. At ako po naniniwala dahil nga, nag-start na. So, patuloy lang mag-pray. Para po tayo, patuloy po na tulungan ng Panginoon. 'Di ba? Kung yung batang paslit, nakaunawa, kakayanin din ng mga matatanda. 'Di ba? Yun yung and sabi ko nga, baka siya yung pa nga maging tulay para yung mga hindi nakikita ng dalawang mata ng mga tawag dito may kaisipan, mabuksan. 'Di ba? Through Him. Yun po. Kaya naman, at saka isa pa pala, alam mo yung pagpe-pray ng, bagamat nakikita nila, nagpe-pray ako bago kumain, ganyan, na pagka may gagawin, ganyan, sa pagtulog, syempre, sinabi ko lang, hindi naman nila ako nakikita. Siya, sa sarili niya rin, nakita ko na, nagpe-pray na. Alam mo yon kasi, siguro through the Bible din, bukod sa nakikita niya ako, 'di ba? Kasi sabi ko nga mas may alam pa, parang ngayon, mas may alam pa siya kaysa sa akin. And sabi ko nga, nak, alam mo, bubuksan ko rin super book. Hindi kasi para, di ba, yung anime, misa para mas madaling, kasi nakikinig ka. Pero ako po, sa totoo lang, mas gusto ko makinig na mensahe. Kasi sa Bible, kasi maliliit. So, nababasa ko lang siya pag umaga. Yan, at saka yung, bag dito sa laptop. Pero mas gusto ko yung napaparinggan yung mga mensahe ng mga lingkod kasi yun sa tenga lang ba. So, tsaka gusto ko kasi pag nag-aano ng Bible, talagang ko, concentrated. Ayoko nang kakausapin mo ko. Kaya pag may gawain, Bible study o kaya prayer meeting, after na ng pagkain naman ng hapunan yan, na yan, hindi na nila ako inaabala. Yan. Tsaka yung sa worship, alam na nila talaga lahat na nung hindi pa siya nabaptize, pagka ako ay nag-worship, ayoko na inistorbo. Yun po kasi most likely hindi mo maintindihan. Ayoko nang ganun Parang ka nanonood ng movie na merong kakatabi na ang ingay-ingay. So ganun din po sa akin sa worship. Yan, kaya alam na nila na nakakatuwa kung ano yung saan ako interesado, naging interested na rin siya, 'di ba? At yung nga, ang Diyos ang nagpaunawa. I mean, talaga wala akong effort. Ang effort ko, prayer, syempre napakalaking effort. At saka yung nga, siguro yung ako habang nag-share ng word of God po sa inyo, ang Diyos naman behind the scene gumagawa po. 'Di ba? Yung may iyak. Hindi po, yun yung nakakatuwa. Kasi nga, abalang-abala ka. Nag-share ng gospel, ng word of God. Pero hindi mo alam na ang Diyos, tinutulungan ka na. Yun po. At, Panginoon naman. Hindi, yun po. Talaga nakakatuwa lang talaga yung mga gawa ng Diyos. Sobra. At saka, ayan, glory to God po. Sobrang thank you sa Panginoon. Thank you po sa mga nanonood. At, ayun, sana sama nyo rin kami sa prayers nyo. And ako po, baka nga, by the grace of God, ay, pag tayo mag-share, baka makakasama ko pa yung anak ko na, kung ano yung kaya niya, bilang bata po, na, makapag-ano rin siya sa kapwa bata, ganyan, di ba po? Pero ang nakakatuwa kasi nga, pasukan na kasi. So sa school, ine-expect ko na gagamitin siya ng Panginoon para po mag-share sa mga kapwa classmate niya po. Dahil, di ba? Sabi ko sa kanya, nak, alam mo ang the best reward, pinakamalaking reward
na nabibigay ng Panginoon sa mga soul winner. Kaya ikaw, kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa ganyan, mas marami kang reward. Sabi ko sa kanya, yun talaga yung ano ko sa kanya. At saka alam niya nga rin na na pag may isang kaluluwa na ligtas, nagdiriwang ng mga ang langit, ang mga anghel sa langit, 'di ba? Alam niya rin. Ang dami niyang alam kaysa sa akin. Kaya po ako ay kahit papano nga sabi ko, kung ako ay matuloy magbiyahe na yun nga po pa Laguna, kasi gusto ko lang makita yung bahay ko doon, baka yung mga gamit baka ayun nga, ang tagal kasi din nabuksan, years po talaga. And sabi ko nga, ulit-ulitin ko lang, huwag ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa, bagkus sa langit. Kaya nga yung bahay ko, wala nakatira. Yun po, pero hinuhulugan pa. Yung may, di ba yung bahay na nasisira na nag-aanay, ganyan, di ba po? Kaya, kumbaga, hindi mo masasabi na na tatagal. Yung lalo pag hindi natitirahan kasi matagal siya wala nakatira. So, i-check ko lang yung mga gamit kasi nga, baka meron pa akong maibenta dahil kailangan pang gamot, yan. So, and sabi ko rin sa kanya, isa pa reward ng Panginoon kasi meron pa akong isang cellphone na yung sira, ayusin. Baka kasi nung dati, ibibigay ko sana sa kanya yon, pero sabi ko bibili nga namin SIM card, hindi na tuloy-tuloy. Sabi ko baka eto na rin yung time na binigay ng Panginoon para magka-cellphone ka. Kasi nga yung time ng Panginoon, yung kumaga may kanya-kanya siyang time para kagaya ng pag-uwi ko, 'di ba? Inabot ako na matagal, ilang years, pero patuloy ka nag-pray, nakauwi rin ako. Yan. So, yun yung perfect timing ng Panginoon. Yung cellphone ka po, sabi ko, pag napagawa ko, ibibigay ko sa kanya. Kasi kung mag-church siya at hindi ako kasama, syempre kailangan niya mag-notify po sa tatay niya. Yan po. Kaya sabi ko, tamo may reward pa sa'yo yung although may tablet siya, binigay ko sa kanya. Pero, naghihiraman kasi sila ng tatay niya doon. So, ngayon yung cellphone niya, bibilan ng SIM card para sa sarili niya. So, at least, sabi ko, di ba, mas maganda pa yung cellphone mo kaysa sa akin, kung sakali. Yan po. Kaya sabi ko, pag-pray mo na mapagawa ni mami. Dahil nga, syempre nga, wala tayong talagang sabi mong kabuhayan na permanente or stable, yun po. Puro kung anig-anig lang mga pinagkakabalan ko. And nga, sabi ko yung pagtulong ng aking best friend sa yung mga branded na damit galing Australia. Ito po yung mga DIY. At saka yung itong Firmax nga na nag-ano rin tayo sa network marketing. Hindi kasi pwedeng ma-stop ka ng isang lang, lalo puro side hustle po. So, ayan. Kaya, guys, salamat sa laban. Oras na ba? Alas 4. Yan po. Sana po ay na-inspire po kayo sa kwento ng aking anak, si Sister Margie kanina. Ayan, sis, kung pwede na i-baptize si anak mo, paano mo na rin. Kaya ako po ginawa talaga. Although, nung last year pa ni Pastor, na basta nakaunawa. Kasi sabi ko, Pastor, pa lang to, magto-12 next year. Basta nakaunawa. And that time, hindi niya pa talaga naunawaan. Kaya nga, siguro, ito talaga yung binigay na tatay ng Panginoon. Dahil po, ito nga lang din. Last year kasi ako dumating dito Inaano ko na sila, nag-Bible study na kami dito nila, Pastor. Dahil nga, nung nag-church ako ng Santa Barbara, binubuhat pa kasi ako para kasi yung yung paninigas po ng aking paa. Hindi pa kasi pag stress ka kasi, mga na-stroke, lalo maninigas, kaya hindi ka dapat ma-stress. So, at saka bago pa ako nakadalo nun, muna ako, muntik ka pa ako mamatay. Talaga. Yung gawa po ng sabihin ko lang po sa inyo, yung gawa ng kaaway sa akin, grabe.
Kaya po, sabi ko nga, mag-ano rin tayo sa mga friend request, isa pa yan. At hindi lang yung kasi talaga, ang dami. Yung ano sa akin ng away talaga. Siguro kundi nga lang ko yung prayers, umiiyak ako sa Panginoon araw-araw. Kaya nga yung ilong ko talaga may sugat eh. Kasi ako po, sabi ko nga iyakan ako. At saka yung pag yung mga problema, 'di ba, dito sa bahay ganyan. Iniiyak, basta napapaikot na lang po ako, di ko alam. Yan. So, yung ano, yung nung ako'y dumalo sa Santa Barbara, one time lang. At munti ka pa talaga akong isugot sa ospital. Hindi ko na po sabihin yung kwento nun. Basta may gawa yung kaaway. At biyaya ng Panginoon, ang panig ng Diyos, syempre, ang magwawagi. At hindi talaga ako papapigil kasi po nangihina ako sa bahay. Kaya naman gusto kong maaliw ng gawain ng Panginoon. Kaya po, ako naman dumalo talaga. Pero, dahil na rin yata sa ano ni Pastor, kay Sister Lynn, shout out sa iyo siya po ang manggagawa ng Santa Barbara, kakasal lang. Nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang husband. Yun po, si brother, yun na yun. Minabuti na nung naisang niya yata kay Pastor Waldy ng Kalasyaw po, yung case ko. Kaya po ako ay dinalaw ko nila pastor, tapos, nagba-Bible study sila every, Sunday yata sila napunta dito or Monday yata, ganyan. Yan, tapos, sinabi nila yun, nag-start yung online after 2 weeks yata. Kaya po ako nag-o-online. Yan. Tapos, ayan, patuloy pa rin tayo nakakadalo ng prayer meeting, Bible study, yan po, sa worship, through online. And, ayan na nga, nagkaroon ako ng kasama. Kaya, di ba, ang Diyos mabuti. Yun, yung sabi ng mahal na sugo, wala talaga sayang sa paglilingkod dahil lahat rewarded eh. So, sabihin mo mang siguro sa iba talaga una-una wag po kayo maawa sa akin, yun po, dahil ako ay sobrang blessed po. Yan. Mahirap po talaga mahirap. Dahil, ako nakita yung lakad ko kanina, di ba? Minsan na kasi, yung nga, medyo severe kasi yung aking kaso. Yun po, dahil nga yung pinutok na ugat is sa yung location na, superficial location nga. Kaya, hindi ganun kabilis ang aking recovery. Yan, pero, prayers lang talaga. Ngayon, lalo pa ngayon na alam ko na ako ay may kasama na sa paglilingkod. Kaya po ako ay talaga nagagalak po sa Panginoon dahil dalawa na kami nagbabasa ng Bible, yan, 'di ba? At dalawa na kami nakaunawa. Yan po, pinaunawa ng Panginoon. Kaya talagang glory to God eh. Wala ka nang ang gagawin mo na lang, gagawin mo. Sumunod. Yan. Kaya nga kung kami dalawa ng anak ko, dalawa na kami, dati isa lang, ay talagang yung kalooban ng Panginoon, sabi ko naman kalooban talaga, di ba po, ay sunod lang. Yan. Sabi ko naman sa kanya, ako sa takas-takas pa ako sa Dubai, pero kahit anong takas mo sa Panginoon kasi, kung sa ka dadalhin, dun ka eh. Yun eh. Kaya po, yung nga sabi ko, yung mga YouTube, yung Meta, ganyan, pag yan na-monetize, talagang sobrang rewarded na kasi ako nga, ay wala naman akong hinihiling na, kundi yung gumaling, syempre, number 1. Maibigay ko sa mga anak ko yung mga hindi pa nila nararanasan bago pa mag-rapture, yan, di ba? Kahit pa paano matuwa yung mga paslit, yung mga bata, dahil simple lang yung gusto nila. Kumain lang. Yan. Kumain sa McDo, sa Jollibee, pumunta sa mall. Sabi nga ng isa ko, yung nga po, sabi ko sa inyo, may sakit kasi isa ko. Punta kami ng mall. Pagbalik ko, yan. O di sabi ko, basta may pera na. Wala namang problema. Ako talaga, kasama nila ako sa, kahit ako hirap-hirap maglakad. Dahil,
yung nga, pinaunawaan tayo ng Panginoon nung ako'y bumalik, nakita ko yung pinaunawaan ng Panginoon sa akin, ano ba yung nangyayari. At kaya naman po, inaayos natin yung mga, dahil tayo matagal po sa abroad, inaayos natin yung mga dapat ayusin. At biyaya naman ng Panginoon dahil sa ating pagsunod. Kaya naman po yung tulong ng Diyos, ganun na lang talaga. Talagang, sabi ko lang talaga, ako ay blessed. Yan. Hindi ko nilalagay sa isip ko na ako po ay may sakit. Talaga, hindi po. Yung, literal, may sakit ka. Dahil paralyzed. Pero hindi ko siya, parang hindi ito magiging dahilan para hindi ka mag-share ng gospel, ng word of God, o kaya manghina, o kaya hindi mo gawin yung kalooban ng Panginoon, hindi siya magiging hadlang. Kaya nga po, di ba ang biyaya may rescue na yung Panginoon, at higit sa rescue, mas bata, ibig sabihin, mas malakas sa akin. Yan. At saka yung, ano siya talaga, English talaga inano niya. So, wag po kayo maano, dahil dun po siya sanay talaga. Yan. Kaya ako naman kasi English, Tagalog, ang importante ay yung nakaunawa ka, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, at nagpapagamit ka sa Panginoon. Yun lang po yung ano. Dahil kung talagang kung saan siya makarating sa paggawa po ng kalooban ng Panginoon, sa kanya pong, hindi natin alam, magkaroon siya ng ministry, di ba po? Kasi nga, sabi ko na, ayan, mag-church na siya, dito po sa Dako ng Pangasinan sa Kalasyaw. Bagamat, ano nga, kasi tong anak ko, parang ako rin. Kaya, meron siyang page na nagbablog siya, actually, na nag-home tour ba, ganyan, yung, ano ba tawag doon? Yung, basta yung pinakita niya yung bahay, ganyan. Pero hindi na kasi yung active. Sabi ko nga sa kanya, active kaya natin. Kasi pag kumita naman yun sa inyo rin naman ate mo mabubuta, pambili natin ng McDo nyo, ganyan. Di ko lang alam ngayon sa kanya. Kasi nung hindi pa po siya lumalapit sa akin. Sabi niya talaga, ayoko mami, nahiya na siya. Kasi nga ngayon kasi, sa school, recently, nahiya na siya mag-short. Dati kasi naka-short lang. Kala ko, sabi ko, baka nanliligaw na. Yeah, recently lang siya lumapit ng gano'n na ano, kaya baka itong, di ba, yung ano ng Panginoon, di ba po, ayan, naisip ko lang, na baka yung page niya, gagamitin niya to share the gospel, yun po. Kasi meron siyang page, pangalan niya lang, Carlos Jayron, ginawa ko yun, nakalimutan ko na po kung ano year. Ako ay nasa Dubai pa. Kasi yung YouTube niya, sariling gawa niya. Pati yung TikTok niya dati. Pero kasi hindi na siya nag-TikTok nung mga ilang years ago. Tapos yung page, sabi ko, gawan kaya kita. Kasi po siya ay magaling din kumanta. Kaya nga, kung ano yung wala ako, eto, nasa mga anak ko hindi ako marunong kumanta. I mean, marunong pero wala po akong boses. Hindi ako sumayaw. Yan. At pareho magaling sumayaw yung anak ko. So, di ba yung blessing ng Panginoon? Talagang, hindi nga natin kayang arukin yung isip niya. Kasi isip niya, syempre isip ng Diyos, yung tayo, tayo'y pangkaraniwang tao lang, di ba? Kaya, ang kailangan mo lang, maunawaan. Yung mabulay-bulay mo na, ay baka, eto pa, isa pa pala. Sabi niya, kasi, may laptop ako. Tapos may laptop yung ate niya, napadala ng tita niya. Minsan daw, hindi pinapagamit sa kanya yung laptop. Kasi nga po, addict siya, yung before, sa mga games, pagka nalobat yung isa, yung yung kabila naman, basta walang pahinga. Ganyan sa Mobile Legend. Tapos, sabi niya, alam mo mami, feeling ko lang, pagka hindi pinapagamit sa akin yung laptop ni ate, siguro sabi ni Lord, para matahimik ako sa paglalaro. Para
i-divert ko yung sarili ko sa pagbabasa na lang ng Bible or kung iba pa po na patungkol sa Diyos. Yan. Kaya, o di ba yung bata, nakakaunawa, di ba po? Kaya, yung kung sinasabi ko sa inyo, ako minsan magigising na eto yung ipopost mo, eto yun po talaga ay, yun nga, sabi ko siguro yung Holy Spirit, di ko ganyan, na para kasi kailangan ipopost mo yung nakakalakas, yung may value, yung mag-rapture man, maalala ka ng tao na, eto yung, although tawag dito, tama nga yan. Ito yung tao na numakulot na sa akin, na nag-aakay sa akin, di ba? So, yung mga ganung bagay, di ba? Talagang, yan, kahit hirap na hirap ako magsalita sa harap nyo, ay excited po talaga ako. Kanina pa lang, sabi niya nga Mami, na ba? Start na tayo. Start na tayo. Yan. Pero excited na siya ngayon sa, sa lakad niya sa birthday party. Kaya sabi ko nga sa kanya, nak, marami pang darating. Kasi, sumunod ka kasi sa utos ng Diyos, di ba? Kaya yung blessing sa'yo, darating na lang. At patuloy ka lang na magpagamit. Kaya po, ako talaga pinupuri ako ng Diyos sa gawa niya po sa buhay ko. Ako po ay blessed. Yan, yung paggaling ko, malapit na po yan. Kiniklaim ko na yan na, at yun nga, sana sa paggaling ko, kung hindi pa po darating ang Panginoon, tayo po ay marami pa magawa na kasama ko na yung aking anak, and by the grace of God, sana po, pati yung isa, di ba? Or marami pa tayong maakay. Actually, kanina lang, meron tayong pinipi, although pinipi ko na yun, pero, kung siguro kung makabalik ako at sabi ko, sumabay na siya mag-church dito pa sa Pangasinan, alam mo nang natin, di ba? Abala tayo sa paghanap buhay. Kaya po, ang Diyos na lang yung gagawa, kung kailan yung timing niya talaga para doon sa pamilya. Pamilya kasi yun. So, mas maganda pamilya na, di ba? Para mas maraming kaluluwa. Yun po. Kaya, yan, nakakatuwa. Sana po na-inspire din kayo sa share po na aking anak. Talagang nakakatuwa. Ako natutuwa lang talaga ako sa kanya. And sabi ko nga sa kanya, nak, marami sa'yo, magre-refuse o kaya magte-turn down. Pero, lagi yan sinasabi, alam mo po, be humble. Sabi niya, Mami, kailangan maging humble ako, di ba? Sabi sa Bible, na kailangan patience. Nak, sabi kong gano'n. Ako, maiksi nga yung pasensya ko Kaya pasalamat talaga ako sa Peermax dahil ngayon, controlled na, kahit papano. Yan. So, yung bata, kasi paglalapit yan sa akin, sisigaw ko kasi nandun sila malayo. Hindi naman malayo. Yung pong kwarto kasi is, hindi gano'n manili mo yung Pag tinawag ko na yan, mami, alam niya na yung utos ko. Yan. At saka, ang nakakatuwa pa pala guys, eto. Hindi siya dati nagtitiklop ng mga damit na sinampay. Pero simula na nga nung TikTok na yon na siya, parang nagpaunawa yung Panginoon. Nagtitiklop. Nagtitiklop ng mga sinampay, yung underwear ko, lahat. Kung ano nilaban ng daddy niya. Nagugas ng plato. Pero yan po talaga, katulong talaga sa pagluluto, pamamalengke. Yan talaga maagang ginigising na daddy niya. Pagkautusan. Yan. Tapos isa pa, ang nakakatuwa sa kanya, kahit siya nasisigawan, alam mo sinasabi niya sa akin, di ba bata? Kahit ako nung naging bata, pag sinisigawan ka, minsan gusto mo sumigaw din. Pero ang sabi niya, Mami, di ba kasi sabi sa Bible, honor your parents di ba? Kaya, naman nak, sabi kong ganon. Kaya nga, yun nga, kahit ikaw nasisigawan, kasi alam niya naman na, nung unang dating ko talaga dito,
yun, high blood talaga ako sa napapasigaw. Pero ngayon, yung nga, may Permax na kasi tayo, talaga alam naman nila, daw ko sumisigaw. Hindi ko ugali talaga yan. Noon lang, makita ko yung sitwasyon na, ano nangyayari sa inyo? Parang ganon. Bakit kayo nagkaganyan, ganyan? So, ibig sabihin, syempre, yung pagkukulang mo bilang magulang, di ba? Bagamat ikaw naglilingkod, pero, hindi mo nga nakita yung mga nangyari. Kaya nga, ako sabihin ko pa, salamat pa ako sa Panginoon dahil, from Laguna, dinala niya ako dito, para maunawaan ko lahat. Yun po. Bagamat, stressful, yan. Pero, ang ano kasi guys, di ba ang totoo, masakit. Pero, yun ang totoo eh. Yun, sabi niya rin, di ba mami, yung ano sa Bible, parang ano, pag siya kasi bilang bata, sabi niya nga, yung mga nagawa mali, kasi sabi niya, mami sorry sa lahat ng mga nagawa ko, hindi kita ni-respect, ganyan, kung sumigaw ako sa'yo, yan, lahat siya nag-sorry siya sa akin. So, di ba mami, ano, yung, masakit yung sa Bible, pero sabi nga dyan, nakalimutan ko yung word niya eh. Sabi ko nga sa kanya, nak, di ba, sa Tagalog kasi, yung salita, yung word of God, parang tabak, na tumutusok sa'yo, di ba? Pero yan yung ano yung pagtatama. Pag-review, ganyan, para ikaw, ano ka, maunawaan mo, tumino ka, i-correct ka, ganyan. At nakakatuwa kasi, yun, naunawaan niya nga, yan, nagtituplad na siya ng damit, nagwawalis na siya. Pag inutusan siya ng ate niya, sunod lang, at saka, hindi siya lumalaban. Daddy niya, pag inano siya, hindi siya ano, yan. So, ano po, yung nakakatuwa dahil, alam mo yung dati, sinasabi ko pa na dapat matuto ka maghugas ng plato. Dapat matuto ka gamit na washing machine kasi washing machine na nga eh, 'di ba? Pero yung mga baliwala mong pagsasalita, napagod ka. Ayan, ngayon di mo na kailangan sabihin na ang nagtrabaho para sa iyo. Ikaw naman magtrabaho ka na lang para sa Diyos, 'di ba? Yun nga pag-share natin ng mga reels, yung mga pag-post natin, ganyan. At yung mga gusto ko, nasa ng puso ko na maakay, pamilya mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, bala na yung Diyos. Dahil kung may TikTok na gagamitin ng Diyos para sa anak ko, maraming pa siyang paraan para sa iba. Yan, diba, sabi ko nga, di bali na hindi ako makakay sa inaakay ko, kahit iba, ay importante maakay. Hindi ko na, hindi naman to agawan. Hindi naman to, dito is yung madala mo sa kaligtasan, di ba? Ay, pa-thank you ka pag naakay sila ng iba. Hindi ikaw nakakay, pero at least, na sila ay nakatanggap ng kaligtasan. Nakakatuwa yung anak ko na nag-advise sa akin, guys. At saka, kung ako ay, yun nga, yung will ng Panginoon makabiyahe this week pa Laguna, dahil sabi ko nga, ako ay nag-ayos po ng gamit. Baka sabihin nyo, aligaga ka talaga, no? Kasi nga po, hindi natin alam yung kung ano mangyayari bukas. Ako po, ganyan po ako talaga. Ako po ay gusto ko lagi nakahanda. Advance. Kasi kahit alam nila pag-alis kami, punta kami ng mall, maaga pa lang. Bakit? Mabagal ako kumilos eh. Pangalawa, para hindi kami nagmamadali. Kasi di ba bukas na mall, 9. So, hindi kami nagpunta ng 10. 9 kami umalis. Kasi nga, para kung ano yung mga dapat gawin, magawa namin ng hindi kami nagmamadali. Yung sakto lang yung oras, di ba? So, ganyan din po ako sa lahat ng gagawin ko. Nung ako ay nasa dati pa pananampalataya,
sabi nga nila sa akin na, yan nga para tayo superwoman kasi po, yung, di ba, kunyari may outing. Ako tumanggap ng lahat. Yan. Isa pa yung sa, ano ko, sa sakit ko. Na yung hindi mo na kaya, tanggap ka lang ng tanggap. So, ako yung nag-prepare na, ako namili, ako nag-prepare, ihawin, lahat, mga papansitin. Pero yan, nakaayos talaga. Hindi ako magmamadali. So, pag may inatang sa akin talagang trabaho, gusto ko, huwag ako mapapahiya. Kaya po, sinasabi ko rin sa kanila, nakahanda na rin yung maleta ko. Kahit yung pinapag-pray pa natin, makadalo tayo ng anniversary. Naka-ready din ako. Yan, gaya lang, hindi siguro talagang, ano pa ng Panginoon na ako'y makadalo dahil nga po talaga, mahirap, hindi tayo para yung center of attraction pa doon, 'di ba? Hindi tayo naturuan sa church ng ganyan na dapat yung gawain ang sentro ikaw pa. Hindi naman pwede 'yun. At ayoko rin naman, 'di ba? Kaya po yan, lahat nakahanda na yung maleta ko na basta lahat ng ako'y kahit ako pag magla-live, nakasulat na yung sasabihin ko. Kasi nga, madali ako makalimot. Yun po. Tsaka iba na yung nakahanda, di ba? Kaya nga po yung, baka sabihin na iba, handa ka ng handa, tas 10 years pa pala dadating yung Panginoon, di ba? Kung dumating bukas, anong gagawin mo? Di ba? Yun po. Kaya nga, iba na yung handa kasi naman sa hindi nakahanda, di ba? Ayun pa isa pala sinabi ko sa kanya. Nung siya ay parang nag-hesitant pa, sabi ko, na, pag dumating ang Panginoon, ako gusto ko na at least makabiyaya ko, ikaw ang gusto tumanggap, makatanggap ka. Kasi nga, di ba yung may 3,000 na tumanggap po, hating gabi. So, ganyan niya, walang time. Kung kailan ka nakapakinig, doon ka tatanggap, doon ka magpapabaptize. Kung kailan ka pala, yun nga, kung kailan mo narinig, tatanggap ka at magpapabautismo ka. Hindi mo na kailangang pagpabukas pa. Kaya yung pinaunawa ko rin sa kanya na kung ikaw na, sabi ko, di ba? Nakita mo na, may naiwanan. O ikaw gusto mo maiwanan. Di ba? Sabi ko, hindi kita tinatakot. Sinasabi ko sa'yo kung ano yung nasa Bible. Yan. Palibasa, nakaunawa siya. O yun. Kaya, siya na yung Hindi ko na kailangang i-push pa ba. Yan. At saka yung sa iba naman na siguro talagang ang Diyos, kung di ba mapagbiyaya, maraming chances, bibigyan pa talaga ng time, di ba darating ang Panginoon, biyaya yun. Tsaka ang na lang, gagawin na lang talaga natin mag-share. And, sabi ko nga sa inyo, meron ako mahal sa buhay na kailangan po ng Permax, kailangan magpagaling. Medyo, kumbaga, siguro maraming battle ang kailangan, pero yun po, kasama ng prayer, kung kailangan ng 10, baka maging 5 na lang, di ba? Yan. At saka, ang natin, yung para sa gawain ng Diyos, at saka po, yun nga, mag-share na lang po tayo ng Word of God. Talaga, ako sa sarili ko hindi ko po alam yung iba po. I mean, I'm talking for myself, na inahanda ko lang yung sarili ko. I mean, handa na ko, kasi sabi ko nga, pag minsan kasi sumasakit yung left, talagang makirot. Kaya sabi ko, alam mo Lord, pag ako'y kukunin mo na, okay lang. I mean, at least, may maliit ka nagawa, di ba? Yun yung kasi kung time mo talaga, wala ka na magagawa. Yan, kaya, pero syempre, gusto ko, habat pa yung buhay ko, kung pa talaga, kung ng Panginoon, kasi, para sa pamilya ko, lalo yung mga bata. Dahil, sabi ko nga sa inyo, ganun sila kababaw.
McDonald's na. Kaya kahapon, pinasaya ko lang sila sa McDo. At yun nga, umuwi na kami. Baptized din, McDo, then uwi na kami. At saka, ayun, sinabi ko nga sa anak ko na, yan, rewarded ka. Yung mga anak nyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kung ako na, hindi ko na siya inintindi, yung bang, ang inintindi ko, ito po. Ang inisip ko, yung naging busy ako sa pag-share, Reels, Word of God, o diba, ang Diyos, behind the scene, siya na bahala. Yun ang, abala ka, pero abala din pala ang Diyos para sa'yo. Yan. Yun nakakatuwa. Na, tawag dito, yung gagawin mo ng, kumbaga, yung hirap na hirap ka tapusin, yung kalahati, tinapos na ng Panginoon. Para, kumbaga, may ka-share ka ba? 'Di ba? So, ako'y natutuwa talaga sa Panginoon. Hindi na siya nagmo-Mobile Legend. Thank you, Lord, talaga. Salamat po sa mga supporters nung nanonood po ngayon. Nakikita ko kayo, hindi ko na isa-isahin. Yun po, God bless po sa inyong lahat. At saka, sana huwag kayong magsawa, guys. Ako, wala akong i-share lang talaga kundi Word of God kasi po yun nga, hindi natin na alam talaga. Yun ang, at sana naman sa mga yung nakikinig din, sana po samantalahin natin na habang binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon, i-grab na natin. Huwag natin isipin na marami naman kami. Huwag ka mainggit kasi marami kayo. Yung bata umiiyak kasi takot maiwan sa rapture. 'Di ba? Sana ganun din yung nararamdaman ng matanda. Na kasi nga ako sabi ko sa kanya, hindi ko alam yung impyerno kasi di na naman nakarating doon. Yung sa Bible, yun ang nabasa mo, 'di ba? So, kung yun nabasa mo nakakatakot, siya na rin nagsabi, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung 7 vows, di ko na yun sa mensahe. Pero po, kailangan balikan ko uli. Yan. Kaya, buti pa yung bata. Ako talaga naiingit ako sa kanya. Dahil, kaya tuloy sabi ko, anak, kailangan mag-review na talaga ako eh. Yan. Pero biyaya po ng Panginoon, ako talaga is, pagamat tayo po ay walang absent po sa gawain. Yun po yung at saka sabi ko nga, ako ay nadalo dito, sa lokal dito, at ako po ay nag-ano pa po sa online, sa Dubai. Kasi may nagpapasa pa po sa akin ng link. At yung mga link na yun, pinapasa ko rin po. Kaya sa mga pinasahan ko, sana panoorin nila, di ba? Yan, bigyan mo naman ng time ngayon ang tawag sa'yo ng Panginoon. Kasi, yun nga, baka kasi, di ba, hindi ko rin kasi talaga alam. Basta ako naghahanda at ako'y handa, sabi ko nga sa Panginoon, kung kanya talaga kalooban, ako'y kunin, handa na rin naman ako. Kasi yung iba mga hindi mo nagawa, bahala na lang yung Diyos doon. Yan. Di ba? Basta hanggang maaari. Ayan, sabi ko sa anak, manalangin. Isang prayer away lang ang Panginoon. Kaya, at lalo ka pa, bata ka, di ba? At kasama mo ang Diyos. Sa journey mo, maraming kaaway. Sabi niya nga Mami, maraming devil. And then, sabi ko, huwag ka matakot. Ang Diyos nandyan lang. Sasamahan ka niya na hindi ka nagsusolo. Kaya, biyaya naman po ang aking anak ay matapang. Yung siguro yung alam mo yung siya ang aking junior. Pagdating sa pagsasalita, sa yung kasi sabi ko nga, 'di ba? Yung nangyari sa kanya na through TikTok naman sa kanya. Ako kasi yung panaginip yata ako. Yan na tawag dito yung may iwanan ka, mag-end of the world,
na true pa yan sa akin. Pero hindi ko alam kung ako that time na-baptize na or hindi pa po. Pero nangyari talaga. Na ako'y, ang ginawa ko lang, iyak ako ng iyak. Yan, na yung anak ko, biyaya ng Panginoon, ang ginawa niya, hindi naman siya, natakot siya. Yan, pero, nag-research siya. Yun po yung ginawa niya. Kaya nga, pagbalik niya sa akin, ang dami ng tanong. Ang dami ng tanong eh. Yun yung, at si mami pa yung natakot na wala na isasagot. Kaya po biyaya ng Panginoon, at sana nga yan, makasama siya sa Young Watcher, at gamitin siya ng Diyos sa yung mga ministers sa church po. Yan po. Basta ako nagagalang lang sa Panginoon. Guys, yan na mga naakay ko na po. Sana o yung baliwalan po yung nangyari bautismo po sa inyo, sa pagtawag po sa inyo. Dahil dapat nga matuwa kayo, konti na lang yung paglilingkod nyo. Sana po bumalik na po kayo sa paglilingkod. At saka, pansinin na naman natin yung Panginoon. Kumakaway na po siya sa atin. Yan po. Kung yung bata napansin, sana ikaw din. 'Di ba? Yung nakakatuwa. Yung bata, binigyang halaga. Yung hindi ko alam, siguro talaga naging curious siya, 'di ba? Or yan, hindi ko po masabi. Basta kung ano nangyayari sa kanya, ako po ay talagang sobrang salamat sa Panginoon. Dahil ang laki nang nawalang stress. Ang laki na nawalang stress at may isa tayong kaluluwa na naakay. Kaya ang gusto ko lang sabihin din, at least yung aking gift po, yung aking gift, yung regalo na tinanggap sa Panginoon sa pag-akay, hindi pa rin hindi pa rin nag-work pa rin. Yan. 'Di ba? Kasi nga at least kahit ako nasa dito sa Pilipinas, actually may nagsabi po sa akin, sis, 'di ba uwi ka na ng Pinas? 'Di ba mahirap mag-akay diyan? So, sabi ko, kahit naman saan, bro, sabi ko, kahit saan, merong, parang gano'n lang, pare-pareho, di ba? Yung utak ng tao, kung talaga yan tupa, talagang yan ay para sa Diyos. Pero yan ay kambing, hindi natin alam. Yun. Kaya ako, hindi ako natatakot, kahit sabi mo sa lugar na to, mahirap pag-akay, or kung saan ba ako dinala ng Panginoon, di ba? So, wala kang imagine naman, sa kalagayan mong ganyan, na na stroke ka, biyaya, kahit bata yan, pero yung bata na yan, di ba sabi nga ni Jose Rizal, yung mga kabataan pagkasa ng bayan, malay mo, yung bata na yan, bila mo na makita sa market, nagma-market ministry, o kaya sa bus, di ba? Yung mga sinishare ko nga, yung mga mas bata pa sa kanya, mga 5 years old, nag-share ng gospel, di ba? Kaya hindi natin pwedeng, yung maliitin, yung mga bata. Dahil, sabi ko nga sa inyo, yung bata na yan, mas magaling pa mag-English sa akin. Hindi mo talaga pwede sabihin na bata lang. Hindi. Yung mga sa church, biyaya ng Panginoon, yung mga bata, mas magagaling pa sa Bible sa mga matatanda. Totoo po yan. Kasi, syempre nakita natin yung mga lumaking bata sa Dubai. Talagang eto nga, di ba, yung mga sa camp, sa mga, ang tawag dito, yung mga palatuntunan po sa church, yung mga bata talaga yung ginagamit ng Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos. Parang sila yung front, pero biyaya talaga. At yung mga bata, nag-PPE, nag-evangelism, personal evangelism, at saka, gumagawa ng kalooban ng Panginoon, nakakatuwa. Dahil sila bilang bata, makakakay sila ng isang bata na, yung na-share ko dati, namatay sa pag-Mobile Legend. Yun po.
makaakay ka lang na isang ganon. 'Di ba? Sobrang ang laking ang laking biyaya po yun. Dahil, namatay siya dahil hindi na siya nakakatulog. Hindi na siya nakakakain. Parang 16, 15, 14. So, buti naman yung anak ko hindi naman umabot sa ganun. Kasi palibasa, iligay yung pagkain. Yeah, pero pag tinatawag, talagang hirap tawagin. So, pag naliligo siya, gabi na lang. So, ayun, nanghihina siya. At saka, namatay na lang. Ako, pasalamat at ang anak ko ay naging addict din po sa games. Pero, maagang hinilian ng Panginoon sa kaligtasan. Sa, yung nga, para makalimutan yung paglalaro. Ngayon, masiling yan talagang manood ng Superbook. So guys, sa mga may anak, check nyo rin po yung and sabi niya nga kanina, di ba, siya na nag-share. So, pero bata po yan, syempre, tayo ay nag-ano pa po sa mga lingkod ng Diyos. Kung ano yung sa atin, kagaya ko nga, bago siya ipabaptize, sinabi ko rin kila pastor na, pastor, okay po ba na pasundo? Or kayo po kung ano po yung dapat. Kasi nga bagyo, baha, ganyan. Kasi po itong anak ko, gusto na, ganyan. Tapos ako po ay baka magbiyahe. Ayun, biyaya po. Ang panig ng Diyos ang nagwagi. Kaya naman, siya ay ligtas na. Yun po. Kaya, glory to God.